Kahirapan. Isa sa mga problemang kinakaharap ng ating lipunan. Maraming pamilyang nakakaranas ng kakulangan sa edukasyon, oportunidad at iba pa. Ngunit, hindi ba dapat ang gobyerno ang siyang umaayos nito? Nasaan na nga ba sila? Sa isang liblib na lugar ng Barangay Mabangus, matatagpuan ang isang bahay na pinaglumaan ng panahon. At sa sobrang tahimik, aakalain mong wala nang nakatira. Pero ang totoo, isang batang babae kasamang kanyang lola ang nakatira dito. Si Lola Helen ang naging sandigan ni Ninay mula nang maulila siya sa murang edad. At kahit na mahina na ang tuhod, malabo na ang paningin, araw-araw, hawak niyang karayom at sinulid. Tahimik na tinatahi ang pira-pirasong tela upang maging basahan. Bawat piraso ay binibenta niya sa halagang 5 piso. Halagang tila maliit sa iba, ngunit para sa kanila, iyon na ang katumbas ng bigas, kape, at minsan, ulam sa hapag. Nasaan na po yung mga magulang ni Ninay? Tagal na silang namatay. 1 taon pa lang si Ninay nung namatay. Kung ganun, kayo na lang po talaga dalawa ni Ninay magkasama. Si Ninay, isang batang musmus, ngunit maagang namulat sa realidad ng buhay. Masipag at tahimik. Dala niya ang bigat ng sitwasyon na higit pa sa kanyang edad. Alam niyang kapos sila. Alam niyang minsan ay walang-wala talaga. Ngunit, hindi iyon naging dahilan para sumuko siya. Sa murang edad, natutunan na niyang dumiskarte. Nagbebenta siya ng kung ano-ano. Minsan candy, minsan basahan na tinahi ni Lola Helen, minsan naman ay tubig sa bote. Basta may maipon lang siyang pambaon at pamasahe. Magkano naman kinikita mo sa pagbebenta ng basahan? 50 po kung sinuswerte. Pero kung minsan po matumal kaya 10 po. Kung ganun, saan naman ang maabot yung 50 o 10 piso na kinikita mo sa pagbebenta? Kapag 50 po yung kinikita ko, nakakabili po kami ng 1/4 na bigas saka 1 pack ng toyo. Kung 10 naman po, napipilitan po kami mangutang sa tindahan para lang po may makain kami. Ang kwento ni Ninay ay hindi lamang kwento ng isang batang mahirap. Isa itong salamin ng lipunan. Lipunang minsan nang isinulat ni Rizal. At tila hanggang ngayon ay may mga bakas pa rin ng parehong realidad. Ngunit, kung may isang bagay na nagbago, ito ang lakas ng kabataang mangarap. Sa bawat tusok ng karayom ni Lola Helen, may kasamang pag-asa. Sa bawat bareng iniipon ni Ninay, may kasamang pangarap. At sa bawat hakbang niya papasok ng paaralan, may kasamang paniniwala na balang araw, magbabago rin ang kanilang mundo. Pero ano bang pangarap mo sa buhay paglaki mo? Pangarap ko pong maging guro balang araw. Gusto ko pong turuan at gabayan ang mga batang kapos din sa buhay. Yung mga katulad ko na kailangang magsumikap ng doble para lang makapasok sa paaralan.
Maaaring ang kanilang bahay ay pinaglumaan na ng panahon. Ngunit ang pangarap sa loob nito ay bago, buhay at matatag. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, mayaman naman sila sa determinasyon, sa sakripisyo at sa pagmamahal. At tulad ng sinabi ni Ninay, ang edukasyon ng kayamanang hindi kailanman mananakaw. Marahil hindi agad-agad nagbabago ang lipunan. Ngunit sa bawat batang katulad ni Ninay na pinipiling mangarap sa kabila ng kahirapan, unting-unting nabubuo ang pagbabago. Ito ay nasa mga batang handang magsikap, magsakripisyo, at maniwala na kaya nilang baguhin ang kanilang kapalaran. At balang araw, kapag si Ninay na ang nakatayo sa harap ng bisara bilang isang guro, hindi na lamang siya magtuturo ng aralin, magtuturo rin siya ng pag-asa. Doon magsisimula ang tunay na pagbabago. At sa maliit na bahay sa barangay Mabangus, isang pangarap ang patuloy na tumitibok. Pangarap na hindi kailanman kayang patayin ng kahirapan.